Tungkol pa rin sa may init na issue sa Senado, makakausap din natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senadora. Magandang umaga rin po, Miss Susan, at Apa, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Senadora, kasunod ho ng pag-walkout ng minorya nitong Martes, paano po ang mangyayari kapag napag-usapan ulit ang motion na ito sa darating na Lunes? Ano po ang aasahan ng taong bayan? Handang-handa po kami sa minority. Kasama na po ako na idebate hanggang kung talagang pagbobotohan na sa Lunes yung motion ni Senator Marcoleta. Yun naman ang alinsunod sa rule namin, sa rules of the Senate, na dapat one day before pagbobotohan at tatalakayin na ipresenta. Yun yung nilalabag nilang rule nung gabi ng Martes. Kaya nga po ay humantong sa kinailangan naming mag-walk out para lang protektahan ang integridad ng Senado, na isang Senado na sumusunod sa sarili niyang rules. Oo. Paano po, Senadora, kung maulit ho yung nangyari yung huling pangyayari sa Senado na nag-walk out nga kayo dahil kung ipipilit po, ano po yung posibleng mangyari sa Monday? Well, ang posibleng mangyari sa Monday o ang mas probable na mangyayari ay yun na nga po, itutuloy dapat at tatapusin yung debate tungkol dun sa proposed amendment sa rule para bigyang daan yung gusto nilang teleconferencing o pagboto ng isang senador o ilang senador kahit hindi in person, no? Online lamang. Mapagbobotohan na kung yan ang talagang mangyayari sa Lunes. Pero at least yung ganyang proseso ay ayon na sa rule namin. At marami din po kaming itatanong na substantive na tanong dun sa proposed amendment ni Senator Marcoleta. Senadora, tutol po ba ang Senate minority doon sa mismong panukala tungkol doon sa online na pagdalo sa sesyon o doon lang sa pagmamadali doon sa pag-amyenda po sa Senate rule? Alin po ba talaga dito yung tinututulan ng minorya? Pareho, Miss Susan. For one, handa akong idebate talaga yung merits mismo substantively nung proposed amendment. Kasi bakit? Sa kasalukuyang rule, papayagan lang yung boto by online means kung may national emergency o kung force majeure. Ano naman ang napaka-urgent para kailangan gawin yun ngayon? Minsan lang sa buong kasaysayan ng Senado, binigyang daan yan, panahon nga ng pandemya. So, ngayon, lalo na sa panahon na tuloy pa rin yung gera sa Middle East at oil crisis, hirap na hirap yung ating mga kababayan, pero wala tayong naririnig sa kanila na payagan silang work from home lamang, online work na trabaho lang. Sila ay sa gitna ng krisis na ito, patuloy na obligado at ginagawa nilang pumasok in person, di ba? Bakit kami special na mga senador? Kami nga na mas may natatanggap na benepisyo kumpara sa ating mga kababayan. Hindi kami dapat umastang special. Obligado kami sa aming mandato, pumasok in person at magtrabaho para sa ating mga kababayan. Senadora, tanong po ni Senador Robin Padilla, ay hindi ba daw maituturing na force majeure yung gera sa Middle East, yung posibleng pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, at saka yung posibleng El Nino simula sa Hunyo? Ano po ang ano nyo dyan, Senadora? Ano ba naman yan, Miss Susan? I mean, with all due respect, hindi po yan mga force majeure. Yung gera sa Middle East, yan po ay nangyayari sa mga mamamayan dun sa ibang rehiyon pa, precisely sa Middle East. At yung epektong oil crisis na yan sa ating mga kababayan, yan na nga ang dahilan na dapat physically pumapasok kami at ginagawa ang aming trabaho. Hindi yung tulad ng nangyayari the past 3 weeks na parang nakikipagpatintero kami sa floor sa mga issue na pangunahing kinalaman sa aming mga sarili. Ang daming nakabinbin na mga panukala para sa mamamayang Pilipino na dapat ginagawa namin in person. Ang napipintong or ang kinatatakutang hidwaan ng China at saka Taiwan, medyo matagal-tagal ng bantayan. Hindi naman namin kinailangan na mag-online work. At yung
yung global warming at saka climate change. Eh, inay, ang tagal na rin na. Yan ay kasama sa mga issues na dapat naming trabahuin in person. At hindi kailangang bigyang daan na online ang debate at pagboto dyan. Oo. Senadora, napanood namin yung kayo po yung nagkakaroon parang sagutan ba nito si Senador Marcoleta kahit suspend yung Opo. session. Nagkaayos na ba kayo ni Senador Rodante Marcoleta? Hindi pa kami nagkikita ulit at hindi pa kami nagkakausap ulit. Siguro sa Lunes na, sa debate pa rin sa kanyang proposed amendment dahil ide-debate ko talaga pati yung substantive na merits ng kanyang proposal. Ito pa, kayo ba'y pabor doon sa planong pagdulog sa Supreme Court kung sakaling ipipilit na magkaroon ng online na pagdalo sa sesyon ng Senado? Well, kung aabot sa ganyan, sabi nga ni Minority Leader Tito Soto at sinabi ni dating Senate President, dating Minority Leader ko rin, Frank Drilon, na kung talagang lalabagin ang rules mismo ng Senado, ay maaring humantong sa ganyan. Pero sa ngayon, nandun kami sa punto, Ms. Susan, na talagang susubukan talaga naming mapigilan na kailangan pa namin itapon ang aming trabaho sa Korte Suprema. Susubukan naming tuparin ang aming mandato, i-resolve yung isyung ito sa loob mismo ng Senado at sa ilalim ng sarili naming rule. Okay, maraming salamat, Senadora Maraming Risa salamat din. Ontiveros, at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ms. Susan. Salamat po.